Ang kwento ay unti-unting nagbubukas sa isang mapayapang lungsod na inaatake ng isang monstrusong nilalang na tinatawag na kaiju. Ang buong lungsod ay nag-aalalang inilalabas ang kanilang emergency at inuutusan na lumikas sa ligtas na lugar. Ang kaiju ay napakalaki at nagdudulot ng malaking pinsala sa pamamagitan ng malawakang distraction. Sa kabutihang palad, ang puwersang depensa ay madali namang dumating at nagsimulang labanan ang nilalang na ito sa pamamagitan ng pagpapaputok dito habang ang eksena ay nag-unfold. Ang mga tagamasid ay may kasamang sigasig na nag-aabang kung aling dibisyon ng puwersang depensa ang darating upang iligtas ang lungsod. Lumabas na ang ikatlong dibisyon ang kanilang tatanggapin at walang oras na sinayang sa pagsisimula ng kanilang atake sa kaiju, kasama sa kanila ang isang matapang na babae na may hawak na makapangyarihang kanya na ginagamit ang lubos nitong lakas upang tumagos sa kaiju at sa huli ay tapusin ang buhay nito. Iniwan siya ng ating pangunahing tauhan na si Kafka na nabighani sa dangal na ipinakikita ng laki ng halimaw na may mga piraso ng katawan na nakakalat sa paligid. Sinabi ni Kafka sa kanyang grupo na walang alinlangang kailangan nilang magtrabaho ng sobra-sobra upang linisin ang mga kalat pagkatapos ng laban. Ang mga tagalungsod sa paligid ay sumisigaw para sa ikatlong dibisyon na kinikilala ang kanilang matagumpay na misyon ng walang anumang pinsala. Habang naglalakad ang mga bayani palayo sa napahiwalay na halimaw, si CFA ay lumalapit dito sapagkat ang kanyang trabaho ay nagsisimula pagkatapos ng laban. Siya at ang kanyang grupo ay responsable sa mga gawain na hindi napapansin at hindi pinapahalagahan ng iba. Sila ang may pananagutan sa pagbubunyag ng nilalabang kaiju at pagtatapon sa mga ito. Tinutupad ni Kaka ang tungkulin na ito sa pamamagitan ng pag-ekstrakta ng isang sample ng halimaw at pag-iimbak nito sa isang drone. Ang kanilang papel ay maaaring hindi kasing karangalan ng pagsusugpo sa halimaw ngunit ito ay isang natatanging uri ng labanan sa sarili nitong paraan, napapakita ito ng mapansin ni Kaka na mayroong taong humahawak ng bagay na hindi dapat at nagdulot ito ng pagsabog na nagdulot ng pinsala sa isa. Sa kabutihang palad, may karanasan na si Kaka sa mga ganitong pinsala kaya't pinamamahalaan niya ang sitwasyon ng maingat. May napakalaking trabaho sa harap ng mga individual na ito at ikinakalungkot ni Kaka kung paano inaasahan ng mga boss nila na linisin ang napakalaking kalat sa loob lamang ng isang linggo. Biglang ipinaalam kay Kaka na ililipat siya sa ibang lugar dahil sa kakulangan ng tao at siya ay nagulat nang malaman na siya ay ilalagay sa mga katinoan. Tinatak si CFA nang hindi niya gusto habang ang iba ay nag-uusap tungkol sa mga nakakabahalang kondisyon ng mga katinoan, sa pagdating sa kanyang bagong tungkulin, agad na nawalan ng gana si CFA dahil sa kasamaan ng paligid. Gayunpaman, bilang isang masipag na manggagawa, tinataguyod ni Kaka ang kanyang sarili sa kabila ng kanyang hindi kagandahang pakiramdam upang matapos ang gawain. Pagdating ng gabi pagod na umuwi si Kaka at ginawa ang kanyang makakaya upang alisin ang amoy mula sa trabaho. May balita tungkol sa Division 3 at ang kanilang 27 anyos na kapitan na may pangalang Mina. Nakakamangha kung paano siya hindi lamang naging kapitan kundi nagtagumpay din sa paglaban sa daan-daang kaiju. Sa pagtingin balik, malinaw na sila at si Kaka ay magkaibigan at siya ay lubos na emosyonal nang magkasundo sila na alisin ang Keilo sa kasamaan. Si Mina ay naging lubos na sikat at kilala at may usap-usapan pa na maging kandidato siya para sa pangulo ng puwersang depensa. Hindi maiwasan ni Kaka na magtanong kung paano siya napunta sa kabilang panig ng mga bagay ngunit sinusubukan niyang hindi magpalungkot dahil sobrang nakakabigla. Binibigyang diin niya sa sarili na ang paglilinis ay isang mahalagang trabaho na tumutulong sa mga tao at nagpapasalamat siya sa kakayahan na magsarap ng kanyang paboritong pagkain at magkaroon ng isang kasiyasang apartment. Sa palagay ni Kaka, sapat na ito kaya't simpleng natutulog na lamang siya. Sa sumunod na umaga, nang dumating si Kaka sa trabaho, ipinakilala siya sa isang bagong estudyanteng part-time na may pangalang Ichaka na determinadong sumali sa puwersang depensa. Binanggit ng kaibigan ni Kaka na mayroon ding pangarap na gaya ni Kaka ngunit sa huli sumuko at naging isang may karanasan na kawani sa kumpanya ng paglilinis. Na-curious si Aika tungkol sa dahilan kung bakit sumuko si Kaka kaya ipinaliwanag ni Kaka na natanto niya ang kanyang kakayahan. Sumubok siya ng kanyang makakaya ngunit mayroon palaging mas magaling kaysa sa kanya. Sa kabila nito, sinusubukan ni CFA na panatilihin ang positibong pananaw, gayunpaman, si Ichaka ay seryoso at mariing sinasabi na hindi siya susuko sa anumang dahilan. Hindi maunawaan ni Ichaka ang loika ni Kaka at wala siyang pagnanasa na maintindihan ito kaya't siya ay pumunta lamang upang magpalit ng damit. Sa unang pagkakataon, iniisip ng lahat na magiging magkasundo sila dahil sa kanilang parehong pangarap ngunit galit si CFA dahil alam niyang walang paraan upang sagutin ang tanong ng bata nang hindi magmukhang miserable. Ang sitwasyong ito ay pumipilit kay CFA na mag-isip at magtanong kung talagang napakasama ng pag-quit. Sa huli, lahat sila ay kinakailangan magtrabaho at pag-usapan ang plano para sa araw.
Tinutukoy nila kung aling seksyon ang dapat mapanatili para sa pananaliksik at kung alin ang dapat itapon. Si Isika ang may pananagutan sa mga katinoan. Natutuwa si CFA sa positibong pananaw ng bata ngunit nalulungkot siya sa malaman na magtatrabaho siya sa mga katinoan para sa pangalawang sunod na araw. Ipinabatid sa kanya na ito ay dahil magaling siya sa pag-handle ng mga katinoan kaya't pinangangako ni Kaka na patunayan ang kanyang mga kasanayan. Binanggit ng supervisor ang pagiging reklamador ni Kaka ngunit kinilala ang kanyang masigasig na pagtatrabaho. Kung pumasa lamang siya sa pagsusulit, maaari siyang maging isang mahusay na opisyal ng puwersang depensa. Sa huli, natuwa si CFE na makita na nandidiri si Aiko sa gawain sa katinoan ngunit nahihirapan siyang pigilin ang sarili mula sa pagsusuka. Bigla na lamang, napansin ni Kaka na hindi nagdala na maraming pagkain ang bata at nanghusga si Aika na may mababang ganang kumain. Gayunpaman, inalok ni Kaka ang isang bitamina na inumin. Tinatrabaho niya si Ichaka na kumain ng malaking halaga ng pagkain at inumin upang tiyakin na makakaya niya ang araw ng trabaho. Nagmungkahi rin si Kaka na huwag gumamit ng takip sa ilong ngunit tumanggi si Ikika. Gayunpaman, patuloy na ipinagpapatuloy ni CFA na ito ay magiging kapaki-pakinabang habang ang araw ng trabaho ay nagtatapos. Isang grupo ang umalis ng mauna pagkatapos ng pagtatapos ng paglilinis. Nagpapasalamat si Kafka na makita na malamang tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng paglilinis. Sa kakaibang paraan, lumapit si Yoo kay CFA at iniisip ni CFA na nais niya ng isang rematch mula sa kanilang nakaraang wrestling match. Sa halip, ipinahayag ni Aiko ang pasasalamat para sa tulong ni Kaka sa buong araw bago umalis. Binanggit ni Aika na itinaas na ng puwersang depensa ang limitadong edad hanggang sa 33 taong gulang bagaman kinikilala ni Aika na hindi ito ang kanyang konsiderasyon, napansin niya ang isang bakas ng lungkot sa mukha ni Kaka habang pinag-uusapan ang puwersang depensa noon. Inalok ni Aika na mag-quit ngunit pinahahalagahan ni Kaka ang kanyang tulong at kinikilala na si Ikika ay mas mabuting tao kaysa sa inaakala niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Ikika na panatilihin ang kanyang matatag na pagkatao, naalala siya ng isang halimaw na sumalakay sa kanya. Inisave siya ni Kaka sa huling sandali ngunit iniwan si Ichikawa sa kritikal na kondisyon. Nalito sa paglitaw ng halimaw, tinawag si Ichikawa na Yojo at kinailangan ni Kafka na muli siyang iligtas mula sa pagwawakas. Inihimok ni Kafka si Ikika na tumakbo para sa tulong ngunit tumanggi itong iwan ang piling ni Kaka, na pinaalalahanan si Ikika ng kanyang tungkulin na sumali sa puwersang depensa. Sinisikap ni Kaka na kailangan niyang umalis upang mabuhay, nag-aalinlangan si Ikika sa wakas at umalis habang si Kaka ang humahawak sa nakakatakot na halimaw sa mga kalsada, halos iwasan ang mga atake nito. Pagkatapos kumuha siya ng maikling pahinga sa pamamagitan ng pagtakbo sa isang makitid na gusali at pagtakas sa pamamagitan ng isang salamin. Isa pang tingin ay nagpapakita na parehong si Kaka at Mina ay nawala ng kanilang paaralan at tahanan. Kinamumuhihan ni Kaka ang kaiju dahil ito ay nagpigil sa kanya na makumplito ang kanyang laro sa Pokemon. Naramdaman ni Mana ang panghihinayang sa pag-unawa na ito ang kanyang solong problema ngunit nananatiling may positibong pananaw si Kafka. Gayunpaman, naramdaman ni Mana ang kalungkutan ng mamatay ang isang pusa na may pangalang Moiko. Naging seryoso sila habang pinagmamasdan ang malawakang pinsala na dulot ng kaiju at sabay-sabay na nagdedeklara na sumali sa puwersang depensa. Sa unang yugto, nagtatawanan sila sa isa't isa para sa kabayanihan na ito dahil sa kanilang murang edad ngunit sa huli ay nagpasya silang magkaroon ng isang kompetisyon upang matukoy kung sino ang maaaring maging pinakamatibay na opisyal. Naniniwala ng matibay si Kaka na maaari nilang maabot ito at ipinahayag na kanilang lilipulin ang lahat ng Keilo kasama-sama. Pagbalik sa Neralisa ni kasalukuyang Kaka na ang mga bagay ay nagiging masama ang takbo. Ang mga monstrusong nilalang ay walang tigil na naghahapag ng mga gusali sa kanilang paghabol sa kanya. Determinado na labanan ito, nagpasya si CFA na tumutok sa mga binti ng halimaw ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap habang ang nilalang ay mabilis na nagtutol, iniwan si CFIC na nagtatanong kung paano nauwi sa ganitong paraan ang lahat. Sa sobrang sakit, sumisigaw si Kaka habang walang awa itong tinapakan ng halimaw, ginawa siyang hindi makagalaw dahil sa may basag na binti, walang pag-asa at sa bingit ng pagiging isang mahinang biktima ng halimaw, nauwi sa desperasyon si Kaka ngunit binuwag ito ni Ichaka na dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Bagamat tinawag siya nitong tanga, ipinaliwanag nito na naabisuhan na niya ang puwersang depensa. Sinasabihan ni Kaka ang kanyang sarili na siya ay isang hanggal na bumalik ngunit ipinaalala sa kanya ni Ikika na kung iniwan niya si Kafka, hindi niya kailanman magiging pagkakataon na maging isang opisyal ng puwersang depensa. Sa sandaling iyon pinuno si Kafka ng mga alaala ng pagtanggap niya ng sulat ng pagtanggi mula sa puwersang depensa na nagwasak sa kanyang mga pangarap.
Sinumpa niya ang kanyang sariling walang kabuluhan habang si Ikola ay matapang na nakipaglaban sa halimaw, lumakas ang galit ni Kaka na napagtanto na hindi siya nagbago sa lahat. Sumabog ang pagka-frustrate ni Kaka habang nakatulala siyang nanunood habang ang pusa ng kaibigan ay nasa panganib, at ngayon ay hindi niya maipagtanggol ang bagong bata sa trabaho. Sa sandaling si Ikola ay malapit ng masugatan ng halimaw, naglabas si Kaka ng sigaw ng galit, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, biglang nawala ang halimaw, iniwan ang dalawang lalaki na nagugulat, isang babaeng tinig ang nag-anunsyo na ang target ay natapos na at namangha si Kata sa pagdating ni Mina at ng mga miyembro ng ikatlong dibisyon habang ang ilan sa kanyang team ay nag-aalaga sa mga sugatan. Pinangungunahan ni Mina ang iba sa paghahanap ng higit pang Yojo. Si Kata ay lubhang nasugatan at walang malay ngunit hindi niya maiwasang humanga sa mga kamanghamanghang kasanayan ni Mina habang siya ay nakahiga sa ospital ng Yokohama ng gabing iyon, napagtanto niya na si Mina ay lumampas sa kanya sa paraan na hindi niya inaakala na nag-iisa. Sa pag-iisa, nagulat si Kaka na makita si Ikika sa kanyang tabi. Itinuro ni Ikika na kung hindi pumunta si Kaka, siya ay mamamatay, at sa kagulat-gulat na bagay, tinawag pa nga siya ni Ikika na Cole, na nagpapakilos ng mga saloobin tungkol sa kompetisyon sa pagitan nila at ni Mina upang maging pinakamahusay na opisyal. Naniniwala si Icha na dapat magpursige si Kaka ng karera bilang isang opisyal ngunit binigyang diin niya na ang desisyon ay sa huli ay nasa kamay ni Kaka. Sa isang sandaling pagkilala, sa wakas ay nakawala si Kaka mula sa kanyang negatibong pananaw at itinanong niya kung gaano katagal niya ito inililimot ang katotohanan. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Iala at kinikilala na siya ay tunay na mabuting tao. Bagamat naniniwala pa rin si Kaka na ang pagbibigay sa sarili ay hindi kinakailangan sa kasamaang palad, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo sa kanyang sarili. Sa bagong lakas ng loob, nang ahas siyang ipahayag na muling sisikapin niyang maging isang opisyal ng puwersang depensa ngunit biglang naantala ang kanyang matapang na pahayag nang siya ay magulantang sa pagkakakita sa isang halimaw na lumulutang sa itaas niya. Sinasabi ng nilalang na natagpuan na nito siya at puwersahang pumapasok sa bibig ni Kaka, nag-aalala si Ikika kung okay si Kaka ngunit malinaw na siya ay nag-aalala sa paghinga at nanginginig siya. Pumunta si Aika upang siya ay tignan subalit nagulat siya sa pagkakita ng isang halimaw sa kama ni Kaka. Sa isang casual na pagtingin ni Kaka kay Iala at pagkatapos ay sa kanyang sariling pagmumuni-muni, unti-unting nauunawaan ni Kaka ang pangyayari kaya't sinisikap niyang kalmayan si Icha at sabihin siya ito talaga. Ngunit biglang, isang matandang lalaki ang dumating upang tawagan ang puwersang depensa. Nagsimula na ang mga kasamaan ng isipan ni Kaka habang iniimahin ang mga magagawa ng puwersang depensa sa Kaju. Sa gitna ng kaguluhan, itinutulak ni Icha si Kaka na tumakbo. Nang mag-isa si Kaka, ipinapayo niya si Mina kung paano immobilize ang Kaju na mayroon siyang talaan sa pag-atake sa mga binti at pag-ikot nito. Bagamat takot, pinapangako ni Kaka kay Mina na nandoon siya para sa kanya kapag dumating ang oras. Sa kasalukuyan, iniisip ni Mina kung paano ang pangakong iyon ay isang kasinungalingan. Biglang, natanggap ni Mina ang balita ng pagkakakita ng isang kaiju sa ospital ng Yokohama at walang takot na ipinahayag na siya ang bahala dito. Siya ay naghahanda na sumugpo kasama ang kanyang mga opisyal upang paksain ang kaiju. Pagbalik tanaw, malinaw na pinagtripan ni Mina si Kafka dahil sa pangako niya na sasamahan siya nito kapag siya'y natatakot. Nahihiya si Kafka at humiling na huwag ibahagi ang kanyang sinabi. Sa kabila nito, nagpapasalamat si Mina at pinatitiyak sa kanya na hanggat magkasama sila, walang dapat ikatakot. Sa kasalukuyan, nagtipon na si Mina ng kanyang koponan at sila ay nagbabala na harapin ang kaiju sa ospital. May nag-aalarming na tunog sa buong lungsod na nagpapayo sa lahat na humanap ng kanlungan sa ospital. Magulo ang nangyari dahil sa takot ng matanda kay Kafka. Naniniwala si Ichikawa na maiaayos nila ang sitwasyon kung tanging ngumiti lang si Kafka. Ngunit ang ngiti niya ay lalo lamang nagpapatakot sa matanda. Sinubukan ni Zephyr na tumulong ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagdulot ito ng pinsala sa kanyang lakas. Nang maunawaan nilang banta ang kaiju, nagpasya silang umurong na may tiwala na haharapin ito ng Defense Force. Sinubukan ni Kakat na tumakas sa pamamagitan ng bintana ngunit isa na namang sinugod ang kanyang sarili nang mahipaw niya ang ilaw na nagdulot ng pagkasira ng buong pader. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan ngunit walang oras upang isipin ito habang nagsisimula ng magpanik ang mga tao sa paligid. Ang dalawang lalaki ay tumalon sa bintana ngunit si Kafka ay napadpad sa mas malayo kaysa inaasahan niya. Sinubukan ni Ian na unawain ang sitwasyon, nagtatanong kung tunay bang si Kafka ang kanyang sarili. Ngunit hindi tiyak si Kafka habang ang kanyang katawan ay umaapaw sa kanyang kontrol. Nag-iisip si Ikika kung ang pagbabago na ito ay isang natatanging abilidad ni Kaka ngunit walang kaalaman si Kaka. Bigla, isang parasito ang umusbong mula sa bibig ni Kaka at kinain ang isang ibon.
Sa kabutihang palad, bumalik si Kaka sa dati lamang upang ipakita na may problemang bumabalot. Iniisip ni Ikika kung ano ang nakakatakot na pangyayari ang susunod na mangyayari ngunit simpleng sinabi lamang ni Kafka na kailangan niyang mag-CR. Pinapayuhan siya ni Ichiko na pigilin ito ngunit hindi magawa ni Kaka at nahihiya sa kanyang sarili dahil hindi niya kontrolado ang kanyang sarili bilang isang adulto. Binanggit ni Ichiko na tila wala siyang tamang bahagi ng katawan para mag-ihi, iniwan siyang nagtataka kung saan ito lalabas. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, nagtapos si Kafka sa pag-ihi mula sa kanyang dibdib na nagdulot ng gulat sa kanilang lahat. Bagaman nadarama niyang nahihiya, pinatitiyak siya ni Ikika na mayroong mas mahalagang bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Nagtatanong si Kaka kung maaari pa siyang sumapi sa Defense Force sa kanyang kasalukuyang kalagayan ngunit ipinunto ni Ikika na siya ang uri ng tao na kinokontrol ng Defense Force. Malamang hindi sila tatanggapin at mas pipiliin na alisin siya. Lumalim ang pagiging seryoso ni Kafka habang naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi tamang oras para sa kanya dahil kakapagpas siya lamang niya na habulin si Mina. Sila ay papasok sa isang lugar na ipinagbabawal kung saan walang tao. Nararamdaman ni Kaka na may dumarating na bagay. Ito ay hindi mula sa Defense Force, tila nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. Bigla, may pagsabog sa ibang bahagi ng lungsod at natanggap ng Defense Force ang ulat na may isa pang kaiju na lumitaw. Alam ni Kafka na ito ay parehong uri ng kaiju na sumalakay sa kanila noon. Tinitingnan ni Ikika na sila ay nagudyok ng alarma dahil kay Kafka kaya umaasa siya na walang masasaktan sa Defense Force na abala sa bagong kaiju. Ito ang perpektong pagkakataon para magtago sina Kafka at Mina habang sa ibang lugar ng lungsod, may isang batang babae ang umiiyak habang nahuhuli ang kanyang ina at natagpuan sila ng kaiju. Nakikiusap ang ina sa kanyang anak na tumakas ngunit huli na sapagkat ang kaiju ay malapit na siyang lumunin. Ngunit bigla, si Kaka ay lumitaw at nagbigay ng napakalakas na suntok sa kaiju. Napatanga si Kaka sa kanyang sariling lakas at nagmadaling tingnan ang takot na bata. Pinapaalala niya sa kanyang sarili na ngumiti ngunit sa kasamaang palad, lalo lamang itong nagpapalakas ng takot ng bata. Iniligtas ni Kaka ang ina na hindi malay at pinatitiyak ni Ikika na siya ay magiging maayos. Sa pagbabalik ng kaiju, pinapayuhan ni Kaka na umalis sa lugar. Naisip ni Ikika kung ano ang plano ni Kaka at tinanong ito. Inilabas ni Kaka na sisikapin niyang suntukin ang kaiju ng buong lakas niya. Nagsimula siya ng bilangan habang nararamdaman ang lakas na bumabalot sa kanyang katawan at sa wakas ay pinalabas ang malakas na suntok. Ang halimaw ay lubusang nawasak ng suntok na ito, anupat ang mga bahagi ng katawan nito ay nagkalat sa lahat ng direksyon at ang dugo nito ay bumabagsak mula sa itaas. Si Kaka ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang kahusayan habang si Io ay tiyak na ang ganitong malakas na suntok ay hindi maaaring gamitin sa isang tao. Siniguro ni Kaka ang kanilang kaligtasan sa ospital ngunit siya mismo ay tila mas nakakatakot pa kaysa kailanman. Iniabiso niya ang batang babae na darating ang Defense Force ng mabilis kaya kailangan niyang umalis. Gayunpaman, huminto ang batang babae at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Ang aktong ito ng pasasalamat ay nagpapaalala kay CFA ng kung paanong pinasalamatan siya ni Maa at iniimagine niya ang isang hinaharap kung saan siya'y lumalaban kasama siya. Si Ikika ay nagnanasa na sila ay tumakas bago sila madiskubre ngunit sinabi ni Kafka na hindi siya susuko. Si CFA ay muli na namang nagpapakita ng kanyang tao na at nagdeklara na kailangan niyang pumunta at suportahan si Mina. Nang maabot ng Defense Force, nagugulat sila sa nasira na kaiju. Nagtanong si Mana sa batang babae na ibahagi ang lahat ngunit takot na takot ang batang babae sa simpleng pag-iisip nito. Pinatitiyak ni Mina at nangako na lilipulin niya ang lahat ng kaiju sa kanyang kapanahunan. Gayunpaman, nag-aalala ang batang babae para sa ibang dahilan at nagulat si Mina nang hilingin sa kanya ng batang babae na huwag masaktan ng mabuti at mapagkawang-gawang kaiju. Tinawin ng batang babae na ito ang siyang nagligtas sa kanyang ina ngunit nahihirapan si Mina na unawain ang mga salita ng batang babae. 3 buwan mamaya, lumabas ang isang balita na nagpapahayag na ang Defense Force ay nagtalaga ng isang codename sa misteryosong kaiju. May isketsa sila nito batay sa mga saksi at itinuring itong kaiju bilang numero 8. Nagmumungkahi ang mga katrabaho ng kumpanya ni Kaka na malamang napatay na ang kaiju habang si Shaka ay dumating sa trabaho, ang mga saloobin tungkol sa Kaka na unang kaiju na nagtagumpay na ilusutan ng Defense Force ay dumalaw sa kanyang isipan. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na bawat opisyal ng Defense Force sa bansa ay kasalukuyang naghahanap para sa kanya. Bigla, linawin ng kanilang boss na si CFA at Ichikawa ay mayroong natanggap na bagay sa Koryo. Pinag-uusapan ng natitirang grupo kung paano si CFA ay dadaan sa isang taunang pagsusuri at lagi nilang kailangang buhayin ang kanyang kasiyahan pagkatapos na makatanggap ng mga resulta.
Si Hyoa naman ay nagbubukas ng kanyang sariling sulat at tinanggap ang pagbati mula sa iba dahil matagumpay niyang nalampasan ang unang yugto ng pagsusuri ng Defense Force. Habang papunta siya upang ibigay ang sulat ni Kaka, hindi mapigilan ni Ichaka ang kanyang sarili at sinuri ang mga resulta ni Kaka. Sa pagkakita sa positibong balita, siya'y nagmamadali sa kasiyahan. Alam ng iba na ito ay nangangahulugan ng matagal na inaasam na tagumpay para kay Kaka. Sa wakas, matapos ang pagpupunyagi ng matagal na panahon, si Kafka ay nakakakuha ng pagkakataong nararapat sa kanya. Si Ichiko ay may kasayahan na ibahagi ang balita kay Kafka na pumasa siya sa unang yugto ng pagsusuri ngunit agad na nagbago ang kanyang mood patungo sa frustration nang mag-transform si Kaka sa kanyang kaiju form. Si Kaka ay bumalik sa dati nang hindi namamalayan ang pagbabago ngunit bahagyang nag-transform. Pinapaalala sa kanya ni Ikika na siya ay nasa balita at kailangan niyang maging mas maingat. Bumalik sila sa ospital at nagdesisyon na magpanggap tungkol sa buong pangyayari. Umaasa si Ikika na masaya si Kafka sa pagpasa ngunit inamin ni Kafka na may kahirapan siyang kinakaharap sa pangalawang yugto. Nagtatanong si Aiko kung balak ni CFE na sumali sa mga susunod na pagsusuri sa kanyang kakaibang katawan, siniguro siya ni CFE na walang sino man ang makakaalam ngunit hindi pa rin niya maayos na nagagawa ang kanyang transformation. Binanggit ni Aika na ang unang yugto ay isang simpleng pagsusulit at ilang papel lamang ngunit may mga opisyal saan man sa pangalawang yugto na nagdudulot ng tunay na panganib habang sila'y nagiging mas mahigpit sa kanilang pagbabantay agad na aalisin ang CFA kung masusumpungan nilang siya ay isang kaiju. Gayunpaman, mariing ipinapahayag ni CFE na kukuha siya ng pagsusuri anuman ang mangyari. Matagal na siyang nagtatrabaho ng walang humpay sa nakaraang 3 buwan at ito ang kanyang huling pagkakataon dahil siya ay may edad na 32 taon na. Sinasabi ni Aiko na pareho silang determinado at ipinapangako niya na hindi siya atras anuman ang mangyari kay Kafka. Pareho silang sumasang-ayon na kung gagawin nila ito bilang magkaribal. Pumunta ng casual si CFA upang kumuha ng inumin ngunit nahihirapan siyang buksan ang kanyang bote ng tubig sa pagkapuot kaya hindi sinasadya niyang nag-transform at sinira ang bote sa kanyang napakalaking lakas. Nakakita ng ganito si Ikika kaya binawi niya ang lahat ng kanyang sinabi noon. Huminto ang dalawa sa kanilang pag-aaway at iniabiso sila ni AOA na ang iba pang tagalinis ay darating na. Napaka-relax ni Kaka na nakaraos siya sa unang yugto at may kasabayang laban ng paghihiganti sa ikalawang yugto ng pagsusuri. 10 araw ang lumipas at sila ay nakarating sa Tachaka base ng Defense Forces para sa pagsusulit. Bumisita si Aika sa ibang base sa isang field trip dati ngunit mas malaki ito at katabi pa ng Self-Defense Force garrison kaya maraming sundalo sa paligid. Pinalaan niya si Kafka tungkol sa panganib ng pag-transform doon dahil siya ay mawawala agad sa loob ng ilang segundo. Habang dumadating ang iba pang mga nagsusulit, nagpa siya si CFA na oras na upang mag-check-in kahit maaga pa. Gayunpaman, napalingon ang kanyang atensyon sa isang babae na tinawag siyang matanda. Binanggit ni Kaka na 32 lamang siya ngunit itinuturing siyang matanda ng babae. Inihiling niya sa kanya na ilipat ang kanyang truck ngunit kinukontra niya na marami pang ibang pwedeng paradahan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang babae dahil ang paboritong numero niya sa araw na iyon ay 5. Nagsimula nang maubos ang pasensya ni Kaka sa kanyang asal at nagdeklara na tuturuan niya siya ng tamang pakikitungo. Sa kanyang pagkabigla, ipinakita ng babae ang isang suit sa ilalim ng kanyang damit at may kumpiyansa na siya ang maglilipat ng sasakyan. Namangha ang mga tao sa kanyang mahusay na suit habang siya'y nag-aangat ng truck ng isang kamay lamang. Ibinagsak niya ito ng bahagya at tinuro ni CFA na ito'y isang sasakyan ng kumpanya. Na-curious si Aika tungkol sa kanyang pagkakakilanlan kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Koro, isang eksperto sa paglilinis ng kaiju. Pinalaan niya sila na alalahanin ang kanyang pangalan at nabigla si Iwa nang maunawaan ang kanyang apelyido. Binigyan pansin ni Koro si Kafka at sinabing amoy kaiju siya. Siya ay mabilis na sumubok na magpaliwanag ng kanilang presensya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sila ay nagtatrabaho sa pag-dispose ng kaiju subalit iniisip ni Kakuro kung bakit nandito ang mga manggagawa ng kaiju disposal samantalang natangay na ng CFA ang kanyang truck na iniwan si Kakuro na namamangha kung paano nakapag-angat ng isang napakabigat na bagay ang isang 30 taong gulang na lalaki nang hindi sumasakit ang kanyang likod. Iniisip niya na marahil may sarili itong pribadong kasuotan bagaman hindi niya ito kinumpirma o itinanggi man niya. Lumapit siya sa kanya at binalaan na tandaan siya habang sila ay abala sa kanilang usapan. Samantala, si Koro na butler ni Kikoro ay nakakuha na ng pwesto sa pagpark na nagresulta sa pagkatalo ng CFA subalit ngayon ay excited na si Kako na makita kung ano ang kaya ng matandang ito at hindi makapaghintay na makipaglaban-laban sa kanya sa pagsusulit. Pagkatapos umalis na siya kasama ang kanyang butler at seguridad.
Pagkatapos nilang umalis, napansin ni Kaka si Aika na nakamata sa kanya na binalaan siya na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng hayagan. Humingi ng paumanhin si Kaka na ipinaliwanag na tanging ang mga bahagi ng kanyang katawan na takay pa ng kanyang damit ang kanyang binago, akala niyang magiging maayos ito. May mga gwardya na lumapit upang magtanong kung lahat ay maayos na ngayon subalit kakaiba na wala sila ng Hajisa ni Kikoro ng sasakyan ni Kaka. Sang-ayon sina Ichikawa at Kaka na wala namang problema kaya't hinikayat sila ng mga gwardya na magmadali na pumasok sa gusali. Gayunpaman, bago sila pumasok, binalaan ni Ikika si Kaka na babalikan niya ito ng husto kapag muli itong nag-transform ng gayon. Sumang-ayon si Kaka sa mga tuntunin at pumasok na silang dalawa subalit habang ang pagsusulit ay nagsisimula, napagtanto ni Kaka na hindi niya kaya itong pantayan kahit na patuloy siyang nagte-training araw-araw sa loob ng mga taon at nakikipagtrabaho sa manual para sa kanyang trabaho. Mukhang walang epekto ito dito sa kanyang kalagayan bago ang pagsusulit. Nag-uusap si Kafka at Yoo tungkol sa format nito na kinabibilangan ng isang fitness test na sinundan ng isang random na aptitude test subalit hindi nila alam kung ano ang ay dudulot ng aptitude test kaya't kinakailangan nilang mag-excel sa fitness exam upang mapunan ito. Sa kasamaang palad, tila hindi ito option para kay Kafka sapagkat siya ay nagpapakita ng napakasama. Noon pa man siya ay nasa ibaba sa karaniwan subalit ngayon, sa kanyang 30 taong gulang na likod, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pinakababa ng kurbe ng kamalayan. Iniisip niya na gumamit ng kanyang kapangyarihan upang makabalik ngunit sa huli ay nagsasang-ayon siya na hindi gawin ito para sa katarungan. Gayunpaman kapag nailabas na ang mga resulta, lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Upang dagdagan pa ang insulto sa sugat, lumapit si Kakor sa kanya upang ipagmayabang na siya ay mas nakakagawa ng higit sa kanya sa fitness exam, na nag-trigger ng pag-agos ng mga luha mula sa kanyang likuran. Saya si Kakor sa reaksyon ni Kaka kaya't kumpiyansa siyang lumakad palayo bagaman nasa ibaba siya ng leaderboard. Ipinagmamalaki ni Ikika si Kikoro na hindi nagpapahirap na mandaya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ibinalita ni Kaka ang kanyang paniniwala na lahat ay karapat-dapat na magtagumpay sa pamamagitan ng kanilang masisipag na pagtatrabaho o kahit na paniwalaan man niya sa simula. Gayunpaman, ngayon ay pinagsisisihan niya ang hindi pagnanakaw. Sinubukan siya ni Aika na konsoluhin sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang mababang ranggo ay hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan dahil ang mga kandidato ng taong ito ay may espesyal na talento. Halimbawa, si Haruochi Izumo na nasa pangalawang pwesto at ang nangungunang graduate mula sa prestihiyosong Kaju Neutralization University. Bukod dito, si AI Karaji ay tumanggi sa $1 milyong na kontrata sa sports upang sumali sa Defense Force. Karamihan sa mga aplikante ngayong taon ay nagmula sa mga Kaju Neutralization Universities kung saan sila ay nag-training sa buong buhay nila para sa pagkakataong ito. Kasama rito si Kakor na nagtapos sa California Neutralization University sa edad na 16 kaya't siya ang pinagkakatiwalaan ng lahat. Sumusumikap ang mga tao na mapantayan ang kanyang mga tagumpay at sa pagdinig nila sa mga diskusyon tungkol sa kanyang mga tagumpay, bumalik si Kakor upang asarin si Kao muli. Kinuha niya ang kanyang mga balikat at umamin na walang kaalaman tungkol sa kanyang kahangahangang talento. Nang mas palalimin pa niya ang reaksyon, agad na nakialam ang kanyang mga bodyguard at walang awang pinagbabato siya dahil sa kanyang paglakas loob na hawakan siya pagkatapos na makontrol ito ni Koro, tiniyak niyang patuloy niyang lalampasan si Kafka sa ikalawang bahagi ng pagsusulit, ito ay nagpapatibay ng pangako na siya ay siguradong magwawagi laban dito, ngunit sa kanyang pinakakatotohanan ay alam niya na siya ay naghihintay ng malaking problema sa susunod na pagsusulit din. Sa pagsubok na itaas ang kanyang espiritu, binanggit ni Ikika na mayroon pa ring pag-asa para kay Kaka dahil ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay nakatuon sa Kaiju Disposal sa nakalipas na 2 taon, ito ay kahalintulad sa kanyang mga kalakasan bilang layunin ng pagsusulit na suriin ang kaalaman ng mga kandidato at kakayahan na magtrabaho sa mga grupo. Ipinakita rin ni Ichikawa na pinili niyang maging isang disposal worker upang bigyang liwanag ang mga hamon na kanilang hinaharap, umaasa na magtrabaho ng masipag kasama si Kafka at umaasa sa parehong pagsusulit ng taon na ito. Gayunpaman, nawasak ang kanilang mga pag-asa nang makaharap nila si Vice Captain Hozan sa aktual na aptitude test na nagsabi sa kanila na ang pagsusulit ay magpapailaw ng pagpatay sa mga buhay na kaiju. Si Kafka at Ikika ay lubos na nagulat nang biglang bumagsak ang kanilang kabuuan plano. Nakakita ang mga kaiju ng lahat ng mga kandidato at rumampa patungo sa kanila na nagdulot ng pagkabahala kay Kaaka, gayunpaman, dahil ito lamang ay isang pagsusulit, hindi sila ilalagay ng Defense Force sa tunay na panganib ng walang safety measures. Ang mga metal bars ang nagpigil sa kaiju na makapasok at ang mga sundalo ay nakatungo upang alisin ang anumang banta. Nakakagulat na nanatili ang lahat ng iba pang mga kandidato na kalmado maliban kay Kafa na nabuwal sa takot sa kaiju.
Naisip ni Kaka na magtanong kay Ichikawa kung bakit sila ay inaatasang mag-dispose lamang ng mga katawan ng kaiju. Ipinaliwanag ni Ichikawa na hindi niya ipinangako na iyon ang pagsusulit para sa taong ito, sa katunayan, ito ay nangyari sa nakalipas na 2 taon kaya't hindi nakapagtataka na magbago sila ng mga bagay. Siniguro sila ni Hasha na hindi nila kailangang mag-alala dahil bibigyan sila ng espesyal na mga kasuotang suot ng lahat ng mga miyembro ng Defense Force. Sinubukan ni Ikola ang kanyang kasuotan at agad itong nag-adjust upang magkasya sa kanyang katawan, na pinapa-activate ang kaiju muscle fibers sa loob nito. Ito ay nagpangyari kay Ikika na magdama ng mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang mga kasuotang ito ay gawa mula sa organic na bagay na nakuha mula sa kaiju at malaki ang epekto sa kakayahan sa laban ng may suot nito. Walang mas mahusay na paraan upang labanan ang isang kaiju. Ang Konomi operator ay nagsimulang magsukat ng unleashed na lakas ng laban ng mga individual na may suot ng kanilang mga kasuotan. Nagsimula ito kay Ikola na kasalukuyang nasa 8% na lakas, si Izumo sa kabilang dako ay may porsyento na 18 habang ang iba pang mga magagaling na kandidato ay may lakas na laban na umaabot sa 14 hanggang 15%. Ang porsyentong ito ay naglilingkod bilang sukatan kung gaano kahusay ang isang tao sa paggamit ng kapangyarihan ng kanilang kasuotan. Gayunpaman, kahit na may malawakang pagsasanay, karamihan ng tao ay maaaring ma-access lamang ang mga 20% ng kapangyarihan ng kasuotan. Karaniwan, ang pagkakaroon ng isang kandidato na higit sa 10% ay itinuturing na swerte, ngunit ngayong taon ay mayroon silang isang kahangahangang hanay ng mga kandidato. May kaunting disturbance nang isuot ni Koro ang kanyang kasuotan dahil ang kanyang lakas sa laban ay nasa impresibong 46% na katumbas ng isang platoon leader. Si Ichiko ay medyo nalulungkot dahil ang kanyang lakas sa laban ay lamang 8%, ngunit pinapanatag siya ni HHA na walang dapat ipahiya sa 8%, talagang maganda ito para sa isang bagong gumagamit ng kasuotan at hanggat hindi siya makakakuha ng 0, ayos lang siya. Hindi pa niya naranasan si Hash na makakita ng isang tao na makakuha ng 0, subalit nagbago ito kaagad nang makakuha ng perpektong 0 si Kaka. Natagpuan ni Hash ang buong sitwasyon na lubos na nakakatawa kaya't nagkagusto siya kay Kaka, bagaman malamang na mabaigo pa rin siya sa pagsusulit sa anumang paraan. Si Kafa ay pinipilit ang kanyang pinakamahusay ngunit hindi niya magawang magtrabaho para sa kanya. Si Kakuro ay patuloy siyang umarte na parang lubusang hindi marunong habang lahat ay may suot na ang kanilang mga kasuotan. Pumasok si Hash sa silid at inihayag na ang pagsusulit ay magsisimula na. Ang mga kandidato ay lumabas patungo sa lugar ng pagsasanay at ipinaliwanag ni Hash sa pamamagitan ng komunikasyon na ang kanilang mga target ay isang malaking kaiju at 32 na mas maliit na mga kaiju na nakadiscover sa buong lugar ng pagsusulit. Ang mga kaiju na ito ay nagdulot na ng 15 na pagkamatay, ngunit sila ay nahuli ng buhay para gamitin bilang mga tulong sa pagsasanay. Ang mga kandidato ay inatas ang patayin ng mga ito gamit ang mga anti-kaiju na armas at ang kanilang mga aksyon ay susubaybayan ng mga surveillance drone na lumilipad sa himpapawid. Kung sa anumang bahagi ay tila sila ay nasa panganib ng kamatayan, ang kanilang mga shield sa kasuotan ay magiging aktibo at sila ay madi-disqualify. Hindi maipapangako ni Hash na mabubuhay silang lahat sa darating na pagsusulit, gayunpaman, kung sila ay handang pumirma ng isang waiver ng kamatayan, sila ay malaya na magsimula. Sa simula ng pagsusulit, silang lahat ay nagmadali patungo sa bukirin na may Kikoro na namumuno sa daan dahil sa kanyang kahangahangang paggalaw. Mabilis na binagsak niya ang unang kaiju sa isang solong putok at walang anumang palatandaan ng pagbagal. Sa kabilang dako, si Kaka ay nahihirapan sa paggalaw dahil sa kanyang zero output na ginagawa ang kagamitan masyadong mabigat para sa kanya. Samantala, si Ichaka ay hindi tiyak kung ano ang kanilang dapat gawin dahil pareho silang walang masyadong firepower sa kanilang mga kasuotan, ngunit binanggit ni Hasha na si Captain Mina mismo ay personal na sumusubaybay sa pagsusulit na ito na nagbibigay inspirasyon kay Cafe na mag-perform ng maayos. Lumapit siya kay Ichikawa at ipinaliwanag ang kanyang teorya tungkol sa layunin ng pagsusulit. Nagpakahirap ang control room na mag-deploy ng mga drone upang bantayan ang lahat, nagpapahiwatig na sinusubok nila ang kakayahan ng mga kandidato na mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon dahil wala silang kinakailangang firepower para maging mga dealer ng pinsala, dapat silang mag-focus sa pagbibigay ng suporta habang sila ay naglalakbay sa mga kalye. May isang kahawig na engkwentro sa kanilang kanan kaya't agad silang nagtungo doon upang magbigay ng suporta. Habang sila ay lumalapit sa takip, nakita ni Ikika ang isang pasilip ng kaiju at napagtanto na nakaharap na nila ito noon. Pamilyar sa kanyang anatomy, alam ni Aiko kung paano ito talunin. Sa isang paglalakas loob, sila ay lumitaw mula sa likod ng isang bato at itinapon ng isang stun grenade sa kano, inuubos ang mababang pangitain ng kano at kahusayan sa pandinig.
Ginagamit ang pagkakataon, tinawag ni Ikika si Izumo at inuutos sa kanila na tumutok sa tiyan ng kaiju dahil doon ang mas mahina nitong balat. Sa simula, nag-aalinlangan si Izumo subalit sinunod ang payo ni Kaka at habang ang Keijo ay nagsisimula ng tumayo muli, sa kanilang pagkagulat, tagumpay na binutes ni Izumo ang tiyan ng kaiju. Bilib sa tamang impormasyon ni Kaka, nagpahayag ng pasasalamat si Izumo para sa tulong sa hindi pag-aaksaya ng oras. Nang walang anumang pag-aaksaya ng oras, parehong nagpapatuloy sina Kaka at Ikola sa kanilang misyon na hanapin ang iba pang nangangailangan ng kanilang tulong. Sa pagwasak nila sa walang katapusang mga kaiju, sila ay may malawak na kaalaman sa kanilang mga lakas at kahinaan, ginagawa si Kafka na isang mahalagang yaman kahit na hindi umaasa sa kanyang mga kapangyarihan sa kaiju. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang paglalagay ng kanilang susunod na tulong, bigla na lamang na nasorpresa si Kafka ng isang kaiju na sumabog sa deb at binagsak siya sa isang pader. Agad na napansin ng control room ang malubhang pinsala ni Kaka mula sa epekto at nakita na ang kaiju ay patuloy pa rin na lumalapit sa kanya. Inirerekomenda ni Hash na ihanda ang shield ni Kafka. Nauunawaan ni Kafka ang seryosong kalagayan ng sitwasyon at alam niyang ang pag-activate ng shield ay magre-resulta sa kanyang disqualification na kanyang desperadong nais iwasan lalo na't si Min ay nanunood. Bagaman siya ay nagpupursigi na bumangon tila hindi siya makakaligtas sa oras. Inaasahan ni Hash na si Ka ang unang bumagsak na nakakalungkot dahil pinahahalagahan niya ang sense of humor ni Kaka. Gayunman, bago pa man maisakatuparan ng control room ang shield ni Kaka, biglang natalo si AK Kaju ni Kikoro na nakatayo sa ibabaw ni Ka. Sinabi niya na wala siyang luho na sumuko hanggang sa patuloy siyang lumalaban. Nararamdaman ni Kaka ang pasasalamat sa kanya hanggang sa siya'y inaasaran at inirerekomenda na dapat siyang manatili at patuloy na maging walang silbi habang siya ang magtatapos sa natitirang mga kaiju. Ang iba pang mga kandidato ay determinadong hindi payagan siyang agawin ang lahat ng papuri ngunit ang katotohanan ay siya lamang ang may labis na galing kaysa sa lahat ng iba, na ginagawang imposible para sa kanila na makasabay. Gusto rin ni Kaka na makisali sa laban ngunit napagtanto niyang ang kanyang binti ay lubusang nasira na nagiging dahilan na hindi siya makatayo. Konektado si Hash sa kanya at iniporma na nerdetect ng kasuotan ang kanyang malubhang pinsala at posibleng pinsala sa kanyang mga internal na organo. Hinaharap ni Kafka ang isang mahirap na pagpipilian kung susuko ba o hindi kahit nabatid niya ang kanyang kakulangan sa talento kumpara sa iba pang mga kandidato, mananatili siyang determinado na magpatuloy. Gayunpaman, ang pag-iisip na hindi sapat ang kanyang kagalingan upang makatayo sa tabi ni Mina ay sumisira sa kanyang loob. Nagmungkahi si host na si Kaka ay mag-quit sa pagsusulit para sa kanyang sariling kaligtasan bagaman maaaring tingnan siyang hanggal sa pag-persistence. Natanto ni Kaka na ang desisyon na magpatuloy ay kanyang sarili, pinili niya na hindi na sumuko. Doon nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mo pa ng ganitong video mag-follow, subscribe at like na sa channel ko. Maraming salamat.